Malaya, magbayad ka na ng renta, sigaw ni Sinag, may halong taranta at drama. Napailing si Malaya habang umuupo sa veranda. Alam na niya kung anong pakay ng panawagan, hindi ito tungkol sa tamang accounting, kundi sa kawalan ng budget. Kababayad ko lang nung nakaraan, sagot niya, malamig pa kaysa sa kape sa mesa. Ibabawas namin yon sa susunod na buwan, balik ni Sinag. So, hindi ako magbabayad next month. Napatigil si Sinag, nagka-crash ang logic sa ulo niya. Pero dahil sa kakulangan ng pera ngayong buwan, bumalik siya sa realidad. Magbabayad ka pa rin. Napailing si Malaya. 1 month advance, may deposit pa. Anong gusto mo, donation? Bigla na lang lumuhod si Sinag, kumapit sa tuhod ni Malaya, at nagpaulan ng luha peking luha. Bayaran mo na kami, sambit niya, tila aktres sa pinilakang tabing. Napabuntong hininga si Malaya. Fine. Kakausapin ko si Itay. Biglang tumigil ang paghagulgol. Tumayo si Sinag, punas luha na wala namang luhang nakita. Aasahan ko yan, ngiti pa niya at naglakad palayo. Walang niya peke ang luha, bulong ni Malaya. Tila hindi kontento si Sinag sa kanyang key performance, kaya pinadala ang backup, si Amihan. Tok-tok. Binuksan ni Malaya ang pinto at bumulaga sa kanya si Amihan. Nakatungo, hawak ang sariling mga kamay, parang batang nahuling may ginawang mali. Ano kailangan mo? Tanong ni Malaya, pigil ang tawa. Nakausap ka na ni ate, di ba? Bulong ni Amihan. Gusto ko lang magpasalamat sa pagbabayad mo. Napakurap si Malaya. So, wala nang choice. Scripted na pala lahat. Pasok ka. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan, hinila papasok at isinara ang pinto. At ayun na nga, pagbukas niya ng bintana, bumungad si Sinag, nagmamasid mula sa labas, tila stage director sa isang musical. So, utos ng kapatid, tanong ni Malaya. Tama ka. Nakakahiya, sabay takip sa mukha ni Amihan. Pero sumama ka pa rin. Bakit? Wala na rin akong budget. Ang daming gastusin. Tumawa si Malaya. Counter offer. Ako muna bahala sa daily expenses. Pero no advance rent. Baka lalo pa kayong mapahamak. Okay lang sakin, sagot ni Amihan. Nagkaayos sila at tahimik na umalis si Amihan pabalik sa kwarto nila. Ilang araw ang lumipas. Habang naghaharutan sa sala sina Malaya, Sinag at Amihan. Ding-dong, doorbell. Tingnan mo nga, Sinag, utos ni Amihan habang nilalaban ang tawa. Sumilit si Sinag, binuksan ang pinto at namutla. Inay! Grabe naman ang pagkagulat mo, ani Dayang Dalisay, ina nila Amihan at Sinag, regal, composed, at may hawak na pamaypay. Nanay, anong dahilan ng pagdating mo? Tanong ni Amihan. Magandang araw po, Dayang Dalisay, bati ni Malaya. Aba Amihan, wala ba akong karapatang alamin ang ginagawa ng aking mga anak? Sagot ni Dayang Dalisay, nakataas ang kilay. Maganda po ang scores namin sa school, sabat ni Sinag, may kasamang pilit na tawa. Tumayo si Dayang Dalisay, humarap sa bintana, at nagsimulang magpamuyboy ng drama. Tumiklop ang pamaypay, isang senyas ng kapahamakan. Sadyang nakakabahala ang aking narinig, anya. May reklamo mula sa mga diwata, mga engkanto at lalo na, isang tikbalang. Nag-freeze ang tatlo. Tikbi. Nagreklamo, hiyaw ni Sinag. Hindi sapat na kayo'y nakipaglaban. Hindi niyo inisip ang kapaligiran, ang tahanan ng mga nilalang ng kalikasan. Napaluhod ang tatlo. Walang lusot. Lecture galore. Ding-dong muli. Who's that again? Reklamo ni Sinag. Pagbukas ng pinto, isang nilalang ang nag-abot ng sulat. Galing kay Daragang Magayon. Ito ang sulat na naglalaman ng aking hinaing. Biglaan akong kinausap ng inyong ina.
Sinubukan ko kayong ipagtanggol, pero mukhang hindi ako umubra. Nakakatakot ang inyong inay. Maghanda kayo. May mga reklamo na siyang natanggap. Pupuntahan niya kayo. Napatingin si Sinag sa langit. Sabay sigaw. Huli na ang iyong sulat. Kinabukasan, kasama si Dayang Dalisay, bumalik sila sa baryo sa Ifugao. Hingi kayo ng tawad, utos ng ina. Hindi tayo nandito para makipaglaban. Nandito tayo para mamuhay ng payapa. Masusunod po, mahal na Dayang Dalisay, sagot ni Malaya. Naglakad sila. Nagulat ang mga taga-baryo, masaya, buhay na ang lugar. Inay, masarap daw yung sumandyan sa kanto, gusto mo ba? Alok ni Sinag. CJ, bumili ka. Nagkatinginan si Amihan at Malaya. Alam mo na sino ang magbabayad? Mumiti si Malaya at inabot ang 50. Sa kagubatan, bumungad si Tikbi, naglalaro kasama ang mga bata. Wala nang takot sa kanya. Wala na ring amoy pati siguro. Ang 3 mandirigma, sambit ni Tikbi. Lumitaw ang mga mandirigma at maya-maya lang si Daragang Magayon. Niyakap sina Sinag at Amihan. Kamusta kayo? Napagalitan. Hindi pa tapos, sagot ni Amihan. Mumiti si Daragang Magayon. Parte yan ng buhay. Lumapit siya kay Malaya. Ikaw, okay ka naman? Okay lang po. Maya-maya, dumating si Dayang Dalisay. Hindi na nagsalita si Magayon kasi siya naman ngayon ang pinagalitan. Wala talagang ligtas, bulong ni Sinag kay Amihan. Pati siya, may karma, sagot ni Amihan. Hindi pa nga niya alam yung nangyari sa pera di. Sa gitna